El Filibusterismo, buod ng Kabanata 15, si Ginoong Pasta. Kilala sa Maynila si Ginoong Pasta bilang mahusay na abogado. Sa kanya humihingi ng payo ang mga prayle. Dumating si Isagani ngunit marami ang kliyente kaya siya ay naghintay. Pagpasok niya, hindi siya inalok na maupo. Huminto sa pagsulat sa Ginoong Pasta at tumingin sa binata. Nang makilala si Isagani, ngumiti siya at nakipagkamay. Natuwa si Isagani sa mainit na pagtanggap. Inasahan niyang tutulungan siya ng abogado. Alam ni Ginoong Pasta ang pakay ni Isagani. Nang mabanggit ang Akademya ng Wikang Kastila, nagdilim ang kanyang mukha. Sinabi niyang ang bayang iyon ay puno ng plano at panukala. Napansin ni Isagani ang reaksyon ng abogado, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Inisip niyang baka hindi sila pakapakinggan. Hindi alam ni Isagani na may pasya na si Ginoong Pasta. Naalala nito ang nangyari sa Los Baños. Naisip ng abogado na ilihis ang usapan. Sinabi ni Ginoong Pasta na mahal niya ang bayan, ngunit kailangan niyang mag-ingat sa kanyang kilos. May ari-arian at pangalan siyang iniingatan. Sumagot si Isagani sa abogado. Sinabi niyang hindi sila humihingi para sa sarili. Humihingi sila para sa ikabubuti ng bayan. Natuwa si Ginoong Pasta at inakalang nanalo na siya sa usapan. Nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtatalo. Namangha siya sa tapang ni Isagani. Pinayuhan ni Ginoong Pasta na ipaubaya sa pamahalaan ang lahat. Sumagot si Isagani at nagsabing dapat makinig ang pamahalaan sa mamamayan. Sinabi niyang ang mamamayan ang bumubuo sa pamahalaan. Binanggit ni Isagani ang kasabihang Kastila, ang hindi umiiyak ay hindi makasususo, ang hindi humihingi ay hindi nabibigyan. Sumagot si Ginoong Pasta, sinabi niyang baligtad ang nangyayari sa pamahalaan. Sinabi niyang ang paghingi ay tanda ng kakulangan. Kahit para sa mabuti, maaaring mapahamak ang humihingi. Wala raw mapapala ang mga humihingi. Sumagot si Isagani ng may tapang, kung ang hiling ay ayon sa batas, hindi ito dapat ikahiya. Naniniwala siyang ang mabuting pamahalaan ay nagbibigay ng mabuti. Hindi sang-ayon si Ginoong Pasta kay Isagani. Sinabi niyang bata pa ang mga mag-aaral. Napansin niyang humahaba na ang usapan. Naunawaan ni Isagani ang ibig sabihin ng abogado. Pinayuhan siyang huwag manghimasok sa pamahalaan. Hayaan na lamang daw ito sa sariling pasya. Sinabi ni Ginoong Pasta na mag-aral na lamang sila ng Kastila. Sa sariling pagsisikap daw sila matututo. Naramdaman ni Isagani na dapat nang ipaglaban ang tama, ngunit hindi siya makasingit sa pagsasalita ng abogado. Nagbigay ng payo si Ginoong Pasta. Pinayuhan niya si Isagani na mag-aral ng medisina. Hanapin daw ang kapaki-pakinabang na gawain. Sumagot si Isagani bago umalis. Sinabi niyang ikahihiyaan niya ang pagtanda kung wala siyang natulong sa bayan. Masama ang loob niyang lumisan. Nanghina si Ginoong Pasta, bihira raw ang tulad ni Isagani na may malasakit sa bayan. Naisip niyang sana ay marami pang katulad niya. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 15, si Ginoong Pasta. Kapag mali ang sistema, sino ang inaasahang tututol? Ang mangmang ba o ang may pinag-aralan? Sa kabanatang ito, hindi magnanakaw ang problema, hindi rebelde, hindi mahirap. Ang problema ay ang edukadong ayaw makialam. Sentral na ideya, ipinapakita ni Rizal na ang pinakamabisang kakampi ng bulok na sistema ay ang matatalinong piniling manahimik. Ang tagpuan at sitwasyon, naganap ang usapan sa opisina ni Ginoong Pasta, tahimik, maayos, may batas. Ngunit sa loob ng katahimikang ito, pinipigil ang isang panukalang makatutulong sa bayan. Ipinapakita ng tagpuan na ang desisyon para sa mamamayan ay ginagawa sa lugar na hiwalay sa kanilang buhay. Ipinagtanggol ni Isagani ang panukalang akademya ng Wikang Kastila. Layunin nitong buksan ang edukasyon at kamalayan. Hindi sinabi ni Ginoong Pasta na mali ito,
Ngunit hindi rin niya sinuportahan. Sa halip, sinabi niyang huwag makialam, mag-aral na lamang, iwan sa pamahalaan ang pasya. Lumilitaw ang sistemang isipin mo ang sarili mo, huwag ang bayan. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, Ginoong Pasta, edukado, may impluwensya, takot mawalan ng pwesto, kaya kakampi ng katahimikan. Hindi masama si Pasta, pero siya ang larawan ng taong may alam pero walang paninindigan. Pangalawa, Isagani, isang kabataan, may paninindigan, naniniwalang may karapatang makialam ang mamamayan. Mga simbolismo sa kabanata. Una, Akademya ng Wikang Kastila. Simbolo ng edukasyong nagpapalawak ng isip, kaya kinatatakutan ng may kapangyarihan. Pangalawa, ang payo ni Ginoong Pasta na huwag makialam. Simbolo ng sistemang gustong manatiling sarado ang pag-iisip ng mamamayan. Ipinapakita na ang problema ay hindi tao, kundi istrukturang pumipigil sa pagbabago. Ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Hindi tinutuligsa ni Rizal ang edukasyon. Ang tinutuligsa niya ay edukasyong walang tapang, talino na takot sa katarungan, at batas na ginagamit para umiwas sa responsibilidad. Malinaw ang babala ni Rizal. Sa ganitong lipunan, ang mali ay nagiging normal dahil ang tama ay ayaw magsalita. Ugnay sa panahon ng Kastila. Noong panahon ng Kastila, hindi kailangang baril para supilin ang bayan. Sapat na ang batas na hindi patas, ang edukasyong sunod-sunuran, at ang profesional na takot mawalan ng pwesto. Kolonyalismo ng isip ang tunay na sandata. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga edukado bang nakakaalam ng mali pero pinipiling huwag magsalita? May mga desisyon ba sa edukasyon na ginagawa ng wala ang boses ng apektado? May mga batas bang ginagamit bilang palusot para hindi kumilos? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang may alam ay piniling manahimik, sino pa ang matitira para tumindig kapag ang mali na ang naging sistema?